And again, sa ating mga participants na nandito, maraming maraming salamat. Okay, amazing morning sa ating 32,000 na participants. So, kamusta po kayo? I hope everyone is doing well po. Ano po, ayan ako po excited na rin makapag-impart ng knowledge and wisdom po sa inyong lahat. Okay, ayan, amazing morning. So please mga mentors, kindly send this link po no continually po sa ating mga GC. Okay, para po meron din silang mapulot na pwedeng makatulong sa ating negosyo. And don't worry po, this training is gonna be medyo mas maikli po siya compare with my previous trainings dati. Masaglit lang po tayo, promise. Okay, so, uh, okay, nung mga nakaraang mga days po no, ng mga trainings natin, normally it's all about skills. Tama po mga mens. But this one is a little different kasi this one is about character naman po, yung pag-uusapan po natin. Okay, so nung nakaraang Monday, ang pinag-usapan po natin is about Facebook lift. Tama po ba? With our Lodi Mentor Carl Gerdula. But ngayon naman, lift din po ang pag-uusapan natin. But this one, it's about, ayan, faith lift. Alright, so unang-una po, nagpapasalamat tayo kay Mentor Erica Roma Soreda for the opportunity na makapag-speak po sa ating Eagles Masterclass. And also, sa kanyang PowerPoint presentation na napakaganda. Ayan, thank you so much, Mentor Ikay. Okay, salamat, Mens, dito sa iyong slide. So, pahiram po muna. Okay, hiniram po muna natin. Okay, so excited ka na bang matuto? Can you please type 2 kung excited ka nang matuto? Kasi ako very much excited na ako makapag-share, makapag-impart nitong ating training na ito. Ayan, thank you so much mga Mens. Okay, ito po yung pag-uusapan natin. Okay, faith lift. Okay, when you heard the word faith, mga mentors, what's the very first thing comes to your mind? Can you please type dyan sa ating dito sa ating comment section? Excited ako mabasa kung ano yung naiisip mong first word or bagay once na marinig mo ang salitang faith. Okay, bago tayo mag-start sa ating training proper. Ayan. Wait ko po ang inyong mga sagot. Hindi tayo mag-start pag walang sagot. Ayan, Jesus. Okay, thank you so much, Mentor Jason. How about others, mga mentors? What's the very first thing comes to your mind when you heard the word of faith? Okay, ayan. Trust, yes. Okay, thank you so much. Sabi ni Mentor Judith Bernahe, trust. Sabi ni Mentor Charisenia, God. Okay, sabi naman ni Mentor Annalisa Bertuccio, magtiwala kay Lord. Okay, and sabi ni Mentor Helen, God, strong belief in God. Sabi ni Mentor Alma. So maraming salamat mga mentors for your answers. Okay, belief in God, sabi ni Mentor SP. Ayan. Nakakatuwa naman, no? Kasi lahat kasama si God dun sa ating mga nabanggit. Okay? Dito sa ating comment section. And lahat po yan tama. And I to really appreciate your effort po and time to comment sa ating comment section. Alright, so maraming salamat. So ito nga po ang ating pag-uusapan. It's about faith lift. Or paano ba natin mas ma-stretch pa o mas ma-strengthen pa yung ating faith. Okay? Alright. Ito, sabi po dito, no, faith can rewrite our future. Faith is like a flashlight. No matter how dark it gets, it will help you find your way. Okay? So faith can rewrite our future. Okay? Kasi there are times po talaga na minsan yung current situation natin, especially sa ating business, is a little extra challenging or medyo struggling. Hindi lang sa business, no? Kahit sa family, sa career, or even if you have a traditional business. But you know what? Ang faith po, no? O yung pagtitiwala natin, okay? Doon sa ginagawa natin, sa mga taong involved, at lalo na kay God, can rewrite our future. Okay? Sabi nga po dito ng mga mentors, the only thing that stands between a man and what he wants from life is often merely
the will to try it, and the faith to believe it is possible. Lahat po tayo binigyan ng Diyos ng vision. Okay? Ngayon, ang question, ano ba yung vision na pinanghahawakan mo? Ano yung mga goals na pinakita sa'yo ng Diyos na ito yung mga bagay na i-hit natin? Okay? At alam niyo po ba, bago tayo makapunta sa part na yun, bago natin ma-hit yung certain goals, mga mentors, yung ating desire, no, to try it, and the faith to believe na ito posible, malaki po yung factor na yon para magkatotoo, para talagang totoong ma-hit yung mga goals natin sa buhay. Okay? Yung mindset natin, yung will natin, and yung faith natin. Alright? So kaya dapat, dun pa lang, ano na tayo, 100% sold out na Lord, I claim it. Alam ko, there's something great na mangyayari this year. Makukuha ko yung first car ko, makukuha ko yung mga alila ko, magda-diamond ako. Okay? Maayos na yung relationship ko with my family. Okay? Magiging mas, mapopromote ako sa trabaho ko. Okay? Mas magpa-prosper yung businesses ko. Diba? So, yung will, yung desire, yung faith, malaking kasangkapan po yun. No? Sa pag-hit ng certain goals in life. So, bakit ba natin kailangan ng faith? Una, kasi every tomorrow has two handles. Handle of anxiety or handle of faith. Okay? So, mga mentors, no? Hindi ko po alam exactly kung ano yung eksaktong pinagdadaanan mo ngayon. Okay? Pero ang sigurado ko, lahat tayo may mga challenges, may mga pagsubok, may mga problema, may mga bagyo na naranasan, okay? At alam niyo po, dalawang bagay lang kung paano natin sila dalawang bagay lang yung normally nangyayari kung paano natin ma-handle ng mga. Una, handle of anxiety. Kapag ba binato tayo ng mga problema, paano ba natin to ina-handle? Okay? Puno ba tayo ng pag-alala? Puno ba tayo ng anxiety? Puno ba tayo ng depression? Okay? Or puno tayo ng pag-asa na by faith, sa tulong ng Panginoon, ma-overcome natin anuman yung ating pinagdadaanan ngayon. Dalawa lang naman yun, mga mentors. No? It's either mag-worry tayo or it's either magtiwala tayo sa Panginoon. This storm, ang bagay na to, ang mga problemang dumarating sa buhay natin, malalagpasan din natin yan. Alam niyo mga mentors, si God, sa part ng spiritual side, si God, ini-expect niya nga na tayo mag-worry, na tayo matatakot, na tayo magiging anxious. Kaya nga sabi nga sa word niya, di ba? Do not fear, for I am with you. Do not worry. Do not be anxious. Kaya may mga do not doon. do not eat. Just kidding mga men. So, do not fear, do not worry, do not be anxious. Kasi alam ng Lord, yun tayo eh. Kaya, anuman yung pinagdadaanan natin mga mentors, okay, handle it with faith and entrust everything sa Panginoon. Alright? Amen po ba mga mens? Can you please type amen if you agree? Ano po? So yan, second po na why do we need to have faith? All great leaders has one common spiritual gift. Faith. Okay? Hindi naging great yung mga leaders kung walang faith. Faith, no? Faith sa kanyang organization, faith sa kanyang mga tao, faith sa kanyang sarili, at lalong-lalo na faith sa Panginoon. Because without God, we can do nothing. Tama po ba? It's only by the grace of God kaya tayo nakaka-survive. Kaya tayo nandito sa mga posisyon natin. Kaya natin nalalagpasan yung mga pagsubok sa ating buhay. Kasi on our own, hindi natin kaya eh. Kahit pilitin natin, hindi yan kaya. Kung tayo lang sa sarili natin, we need God sa buhay natin. Amen po?
Okay. So, salamat po 'no sa mga comment 'no. Tama. Okay. So God, another thing, why do we need to have faith? God always holds something for the person who keeps faith in Him. Alam niyo po, ang faith ay nakapagpapalugod sa harapan ng Panginoon. And if we believe sa Diyos na kaya niya tayo matulungan to overcome nga yung mga problema, yung mga pagsubok, grabe. Minsan 'no, mga mentors, si God works in miraculous ways. Yung parang tipong parang wala ng pag-asa 'no, pero dahil we keep on trusting God, waymaker ang Diyos, promise keeper, and miracle worker. Hinding-hindi ka niya pababayaan at hinding-hindi ka niya iiwan. Yun yung pangako ng Panginoon. Kaya panghawakan po natin yan mga mens 'no. So kung sa negosyo natin, sa I Am Worldwide, we're so daming struggle, daming rejection. 100 tao kinausap mo, yung nag-reject sa'yo 100 tao din 'no. Tapos kung may team ka na hindi naman sila nakikinig sa'yo, sige lang, okay lang. Ano mo, magtiwala ka pa din sa Panginoon. Lahat ng pagsubok dito sa ating negosyo, ano, gagabayan, tutulungan niya tayo at mapagtatagumpayan po natin yan. Okay? Ayan. So, why do we need to have faith? Your life will shrink or expand in proportion to your faith. Okay? And you must be a believer if you want to become an achiever. How can you achieve something kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka naniniwala na kaya mo siyang ma-achieve? So, it's all starts with your faith, with your mind, with your desire to achieve your dreams in life. Okay, nag-pray ka. Pero at the end of your prayer, Lord, mangyayari kaya? Grabe, no? Doon pa lang nagkaroon na tayo ng doubt. So, hindi. When we pray with full faith, with complete faith, with 100% faith that God will work in us, that God will hear our prayers, that God will answer our prayers according to His will, according to His time, and according to His ways. At kapag yun nangyari, ang tawag doon, sa sagot sa panalangin mo, God's best. Okay? God's best. Sino bang gusto ng God's best? O God's good lang? Tayo mga dyan, God's best kung gusto mo yung God's best sa life mo. Mga mentors, this is applicable sa lahat no, ng aspeto ng buhay natin, hindi lang sa business, even sa ating personal life, even sa ating love life, yes, even sa ating family, sa ating career, finances, and everything. If you want to have the God's best in your life, make sure kompleto yung equation na yon. God's will, plus God's time, plus God's way, because God's best. Alam niyo po ba mga mens kung anong worst enemy no, ng best? Pwede niyo pong i-type dito sa ating comment section. Ano yung worst enemy ng best, mga mens? Take a guess. Baka tulog na po yung iba dito, no? Just kidding po. Fear. Okay. Ano pa po? Sabi ni Mentor Jason, fear daw ang worst enemy ng best. Okay, how about other mentors? Sa palagay mo, ano yung worst enemy ng best? Siguro, ang fear ulit. Okay. Friend, doubt, pride, sin. Okay, yes. More guess, mga ments. Sabi ni Mentor Maggie, negative think. Okay. Ayan. So, alam niyo po mga mens, pwede. Pero alam niyo po talaga, ang ultimate enemy ng best ay hindi worst, kundi good. Yes, ang ultimate worst enemy po ng best is hindi worst, kundi good.
Bakit good mens? Di ba good nga yun? Ba't naging enemy yun? Kasi alam nyo, mens, best at worst, madali siyang ma-detect. Tama? Kasi worst nga to eh. Pero yung good at best, medyo challenging yun makita. Pero alam mo, para makidali mo siyang makita, good ko ito lang yung gusto mo. Best ko ito yung gusto ng Diyos para sa'yo. Kaya siya God's best. Huwag kang mag-settle sa good. Settle for best. Settle for God's best. Paano ulit yung equation ng God's best? God's will plus God's time plus God's way, then God. That's God's best. Related po yan sa isang church na akin pong napakinggan, CCF po, no? So, yun po siya. Ayan, lagi ko po siyang dala-dala kahit saan yung God's best na yan. Kasi kapag God's best, for sure, best talaga yan. Okay? So, moving forward, no? And ito, sabi po ng Hebrew 11:6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Amen po ba? Napakalaking part po pala na ma-please natin si God kapag may faith po tayo. Kapag may paniniwala tayo sa Kanya, unang-una. Okay? Kaya mga mentors, no, kung naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa mga pangako niya, panghawakan mo yung pangako yun. And there are thousands of promises, no, from the Bible. Question, alin ba dyan yung pinanghahawakan mo, mga mentors? Alin ba dyan yung kahit anong mangyari, Lord, ito yung pangako mo. No? So, kung wala pa, pwede kang mag-start to open your Bible. Dahil doon, sobrang daming pangako ng Diyos para sa'yo. For sure. Di ba kung gaano sana tayo kasigasig na hawakan yung ating mga cellphone sa umaga, tanghali at gabi, sana meron din tayong time para buksan yung salita ng Panginoon. Kasi napakarami ring mga unread messages doon. Tama po? Okay, kung tayo lagi nag-Facebook, it's okay, no? But hopefully, maging madalas din yung ating pag-face sa book. Anong book? The Bible. Okay? So yan po. And what is faith, by the way? No, by the way, kanina lahat po ng inyong mga sagot, lahat po yun ay tama. And dito naman po, no, ano ba yung definition ng faith? Faith is believing without seeing. Maniwala ka muna. Sa mundo po, no, to say is to believe. But for us who have faith, we have to believe first before we can see. Alam niyo po mga mentors, every time na nakikita ko yung video ng ating sasakyan, glory kay God po, no? Nag-start naman po yun sa paniniwala. Na Lord, I know in my heart na ibibigay mo ang sasakyang to. Pinag-pray, pinark out, at naniwala na ibibigay. Alam niyo po, during last year, may 3 goals po, no, na binigay si Mentor Ikay sa akin. Because Mentor Ikay is my angel mentor. Sabi niya, bro, I only have 3 goals for you before this year ends. Okay? Sabi niya sa akin, una, mag-sapphire ka, mag-millionaire circle ka, at ma-release mo yung first card sa I Am Worldwide. Imagine na yung faith ng ating mentor sa atin. Sabi ko, yes, sis, yes, mens. We will make it happen by the grace of God. At ako din po, naniwala rin po tayo that it will happen. So it started to my mind, to my heart that it will happen. Andun yung faith na Lord, I know mangyayari to. Kasi ito yung mga vision, no, na pina-visualize ng Diyos sa atin. At with the long story, yun, masyadong mahaba yung story na yun. Pero nyo pong i-check yung testimony ko doon. Sa madaling salita, lahat po yun na-achieve natin by the grace of God. At faith, nag-start tayo sa paniniwala, pananampalataya that it will make happen by the grace of God. Alright? Faith is action, never a passive attitude.
Okay? So pag may faith ka, dapat wino-workout mo kasi naniniwala ka nga eh. Parang ito, praying is asking for the rain. Faith is bringing umbrella. Di ba? Gusto mo maglabas ng first car, nagpi-pray ka, but the question, nag-a-apply ka ba sa mga kasa? Nag-check ka ba ng mga car? Nag-send ka ba ng mga application? Nire-ready mo ba yung bank account mo? Nire-ready mo ba yung sarili mo? Kasi mga mentors, kailangan kapag may faith tayo sa isang bagay, dapat meron yung action. Kasi faith without action is a dead faith. Faith din siya, pero dead faith. No, mga mens? Okay. So, dito, praying is asking for the rain, but faith is bringing umbrella. Okay? Naniniwala ka. Ngayon, mens, hindi naman lahat laging, alam mo yun, nag-go. Minsan iba, hindi. Pero at least, no, you have an action. Huwag ka mag-alala. When the time is right, si Lord mismo mag-intervene. Si Lord mismo ang gagawa for you. Pero kailangan you have to show your faith na may action. Okay? Faith is not a pill you take, but a muscle you use. Wino-workout po yung faith natin. Okay? An active faith when your hands and feet keep on working, when your head and others say it can't be done. Just keep on going. Okay? Workout mo lang. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, na paniniwala mo, magtatagumpay ka sa negosyong to, magtatagumpay ka sa family na ito, magtatagumpay ka sa career na pinili mo, paniwalaan mo yon. Pero unang-una, lagi maniwala na ang Diyos andyan para sa'yo. Ang Diyos tutulungan ka na magtagumpay sa buhay mo. Yun po ang pinakamagandang faith. Faith natin sa Panginoon. Amen? Okay, so ito po yung sinasabi natin kanina. Okay, so, and then without faith without action is dead faith. James 2:17. Okay, so, yan po, no? And, another definitions ng faith. Faith is not daydreaming. It is a decision making. So, lagi may action ng faith. It's like a toothbrush. You should have one and use it daily, but you shouldn't try to use someone else. Hindi po natin pwedeng hiramin yung faith ng ibang tao. Yes, pwede tayong ma-inspire, ma-encourage sa kanilang faith, no? Sa kanilang paniniwala, sa kanilang stand. Pero hindi siya pwede hiramin. It's between you and the Lord. It's between you and the persons around you. Okay? Doubt is the great modern plague, but faith can cure it. Alam niyo mga mentors, may tatlong C, no, sa ating buhay na nagiging barrier para hindi mo makuha yung mga goals mo sa buhay. Okay? Una, yung compare. Okay, mga mens? When you tend to compare yourself to other mentors, to other people, alam mo, hindi siya nagbibigay ng kagalakan. Kasi lagi mong kinukompare, bakit siya? Ganito. Bakit siya? Bago pa lang pero may resulta na. Bakit ako? 3 years na, 4 years na, 5 years na, hindi ko pa rin mailabas ang first car ko. Bakit siya? Diamond na. Bakit ako ganito pa din? Mas naon na ako. Alam mo yun, when we keep on comparing ourselves to other people, joy stealer yun. No? And because of that, kakatingin mo sa ibang tao, sa pag-compare, hindi ka makamove forward. Kasi nga busy ka sa pag-compare ng sarili mo sa kanila. Kaya sila malayo na, ikaw nandito pa din. No? Kasi we keep on comparing. So instead na i-compare mo yung sarili mo sa ibang tao, maging encouragement and motivation yung kanilang result para ikaw magkameron din eventually. Para i-appreciate mo lang. Okay? Maging masaya ka for them. Okay? And one more thing, no? Another C. That's the first one, compare. So never compare. Second is compete. Okay? Huwag mo tingnan nakakompetensya mo yung mga uplines mo, downlines mo, crosslines mo. No? We're not here to compete. Diba?
We're not here to compete. Agent of hope nga tayo, di ba? Ang ganda ng advocacy natin. Hope to other people. May bahagi yung hope sa ibang tao. And then nakipagkompetensya ka palagi. Tapos laging hindi ka masaya sa recognition or sa achievement ng ibang tao. Sa halip na palakpakan mo, di ba, sinisiraan natin, di ba? Kaya, ano talaga, mga mentors, no? Instead of competing other people, be ano, be, be happy, be grateful with their achievements. Ma-inspire na lang tayo. Yes, tama po, no? Mentor Cecilia, we are here not to compete but to dominate. Sabi ni Preston po yan. Amen po. Diba? And last, C, na pwedeng maging barrier, no, para hindi mo makuha yung goals mo, no, is complain. Pag lagi kang complain ng complain ng complain, negatron ka lagi, emotional ka lagi, madama ka lagi, no? Hindi mo talaga makukuha yung goals mo. Pag complain ka ng complain. Ano ba yan? Ba't ba laging ganito? Laging ganyan. Ang dami ko nang nashiran pero wala man lang kahit isa na nag-join. Iba-block ko na sila lahat sa Facebook para silang mga hindi friendship. Diba? So, never do that. Never complain. Be grateful palagi. Okay, nag-present ka sa friend mo, hindi nag-go, it's okay, wag mong awayin. Never burn the bridge. Wag mong sirain yung relationship. Because hindi mo alam, baka 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now, mag-join yan sa'yo. Tama? Okay, wag kang mag-complain. Instead of complaining, maging grateful ka. Wag mong tingnan lagi ang pangit sa isang sitwasyon. Because there's always good in a bad situation. Do you agree? There's always good in a bad situation. We just have, no, to divert and to change our perspective to a godly perspective. Minsan kasi hindi mo makita eh. 'Di ba? Yung ganda ng meron ka. Okay? Kasi nga, we keep on complaining, hindi tayo grateful. Kaya pala hindi nag-join, no, sa'yo yung tao na yon. Kasi hindi ka pa pala tamang tao. At kapag nag-join siya agad sa'yo, pag binigay agad siya ng Lord sa'yo, at di natin siya na-manage ng ayos, na-mismanage natin, sayang lang. Kaya mga mentors, no, ang delays, ano yan, redirection palagi. Ang delay, hindi ibig sabihin hindi na ito mangyayari. Delay lang. Kaya nga siya delay. Mangyayari pa din siya, pero hindi ngayon. Okay. Maybe that person hindi pa tamang tao for you or tayo hindi pa tamang tao for that person. But eventually, it will, ano mo yun, mangyayari din yan. So just be grateful. Kasi alam mo mga mentors, ang pagsubok, ang challenges, pagpapala po yan eh. Blessing po yan. Do you agree? Kasi kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, first and foremost, it's an opportunity for us to trust God. It's an opportunity for us to practice our faith kay God. Okay? Secondly, it will make us stronger. Diba? Yung mga pagsubok. And thirdly, laging may lesson na binibigyan ng Diyos sa atin. Pero alam mo, lahat ng nangyayari sa buhay natin, lagi may purpose ng Diyos para sa'yo. Para doon. Magandang purpose, by the way. Minsan, hindi natin makita na maganda yung purpose. Kasi parang pangit sa paningin natin. Pero ang totoo, as time goes by, doon mo marirealize, kaya pala nangyari to sa akin. Kasi ito pala yung purpose ng Diyos sa buhay ko. If you have time, no, pwede niyo pong i-check sa YouTube yung buhay ni Joy Tanchi. So makita niyo po kung paano siya ginamit ng Lord, no? At kung paano siya naging inspiration sa napakadaming kababaihan. Okay? Basta mabibigla kayo pag nakita niyo kung ano nangyari sa kanya. Pero at the end, no, makikita niyo po kung paano po nangyaring transformation sa kanya.
at kung paano yung naging respond niya doon sa situation. Okay? So, yon. And then, ayan. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance for what we do not see. Okay. Yan po yung sabi sa Hebrew 11:1. Faith is confidence in what we hope for and assurance for what we do not see. Okay. And alam niyo po sa chapter na to, sa Hebrew chapter 11, dito po natin matatagpuan ng great examples of faith. Okay? Kung dito sa network marketing may mga tinatawag na Hall of Fame, dito po sa chapter na to may tinatawag na Hall of Faith. Question, sino yung mga faithful Bible characters na kilala mo? Pwede mong i-type dito. Okay. Yes, inspiring story. Yes, Mentor Ann. Oo. May kilala ka bang faithful Bible character? No? Pwede mong i-type din sa comment section. Kasi alam nyo po, grabe rin, very inspiring ang buhay ng mga tao. Yes, okay. David, Job, okay, yan. Okay, Abraham. Okay, maraming salamat. Job, grabe po Job. One of my favorite characters niya, si Job, no? Grabe nangyari sa life niya. Okay, Job. Moses. Okay, ayan, maraming salamat. Joseph, no? The Dreamer. Noah, yan, Mentor Geraldine. Okay, and so many more. Pero I'll give you one example lang, no? Eto, Jose. O baka si Joseph yan po, no? Yes, Joseph. Okay, Paul in New Testament. All right. Thank you so much, mga mentors, no? Okay, so magbigay lang ako ng very short example and patapos na po tayo. Si Noah. Okay. Familiar kay Noah? Yung naghati ng Red Sea? Joke lang. Yung Noah's Ark. Yung gumawa ng arko. Okay. Just kidding, mga mentors. Baka may mag-yes dito na, si ano pala yung nag-Red Sea? Hindi po. Si Moses po yan. Okay, so, si Noah, alam niyo po ba nung time na yon, kinausap siya ng Lord. Ang sabi ng Lord sa kanya, Noah, may paparating na isang malaking pagbaha, great flood. Uulan ng sobrang lakas, babagyo ng sobrang lakas, super lakas na wave. So, ito gagawin mo. Kailangan gumawa ka ng malaking arko. Okay? Binigyan siya ng instructions ng Lord. Pwede niyo pong i-check sa Bible, no? Nasa Genesis. Specific ang Diyos sa materyales, sa sukat, at kung anong itsura ng arko. Okay. Alam niyo po, during that time, ang Lord, no? Nabago na. Joke lang, Mentor Ricky. Okay. Alam niyo po, during that time, hindi po alam ng tao ano yung flood, ano yung ulan. Kasi never nangyari yon. Even Noah, hindi po niya, ano yung ulan, ano yung flood. Pero alam niyo po, hindi siya nag-complain. Hindi siya nag-question. Anong ginawa niya? Nag-obey siya. Bakit mahalaga mag-obey siya? Kasi alam niyo po, yung arko na yon ang magsisave sa mundo. So there you go, nagawa na yung arko. Ang sabi naman ni Noah, sabihin mo sa mga tao, ang sabi ni God kay Noah, sabihin mo sa mga tao, ayan pumasok dyan sa arko na ginawa mo, sa malaking barko. Kasi magkakaroon ng great flood. At alam niyo po ba mga mentors, pinagtawanan siya ng mga tao. Nababawli na daw si Noah, ganito, ganyan. Hindi daw mangyayari yon, ganito, ganyan. Hanggang dumating yung time na ito na. Pero alam niyo po, bukod doon sa mga tao, lahat ng mga uri, no, ng hayop, by pair, pumasok po dun sa arko. Alam niyo po, naniwala lang sa kanya ng mga tao, yung asawa niya, yung tatlong anak niya, si Ham, Shem at Japet, at yung respective wives nila. Ilan po silang tao sa loob ng arko? 8. And lahat na ng uri ng mga hayop, andun na rin po sa loob. Nangyari po ba yung Great Flood? Yes. Kailan nawala yung tao? Nung andyan na ang dilubyo. Kaya alam niyo po mga mentors, no, very important yung paniniwala natin sa Panginoon. Kapag may pinapagawa ng Diyos sa atin, let's just do it. Minsan, hindi natin maintindihan eh. Bakit may ganito? Bakit may ganyan? No, just obey. Tulad ni Noah. And because of that obedience, na-save sila. At dahil sa disobedience ng mga tao, namatay sila lahat. Sa bawat pagsunod, mga mentors, lagi may gantimpala ang Diyos. At sa bawat pagsuway, lagi may gantimpalo. And I hope and pray na tayo dito
Doon tayo sa gantimpala. Because obedience brings blessings. Our faith to God, our faith, okay, na may action, no? Naniwala tayo, bibigyan ng Diyos. Gawin natin, may gantimpala. Amen po? All right. So doubt sees the obstacle, no? Faith sees the way. Doubt sees the darkest night. Faith sees the day. Doubt dreads to take a step. Faith soars on high. Doubt questions who believes. Faith answers I. Ang doubt, ang worries, ang anxieties, ang fear, dream stealers yan, mga mentors. Best antidote, your faith. Especially our faith kay God. Amen po? Alright, and ito, last slide na po, no? Your hardest times often lead to the greatest moments of your life. Keep the faith, it will all be worth it in the end. Amen po. Gusto mo magkaroon ng magandang buhay? You have to work so hard ngayon. Gusto mo magkaroon ng ayaw mahirapan sa buhay. E di, easy life lang tayo ngayon. Pili lang tayo. Live hard para magkaroon ng buhay na madali later. O mamuhay ka ng easy life para mas maging mahirap yung buhay natin later. Parang credit card. No? Enjoy now, pay later. Or gusto mo pay now, then enjoy later. At alam niyo mga mentor, sa lahat na nangyayari sa buhay natin, your faith matters. Lalo na yung faith natin sa Panginoon. Alright? So I hope and pray no, meron po tayong natutunan sa gabing to. And I hope and pray na lalong mag-strengthen yung faith natin sa Diyos, yung faith din natin sa mga tao, faith natin sa ginagawa natin. Ang Lord ay may something great na ibibigay sa buhay natin. Thank you so much mga mentors. And back to you, Mentor Jason, for our closing.